angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply. Alam niyo ba yung Christmas season, sa ibang bansa, ito yung pinakamataas ang suicidal rate. Kung may mga nagpapakamatay pag panahon ng Valentine's o kaya mga panahon ng June bride, kasi pag June may mga kinakasal, ang pinakamataas sa Amerika, yung tinatawag na suicidal rate, ay panahon ng Christmas. Ito yung mga panahon na dapat sana nagsiselebrate ka because the Lord has come, at tayo lahat ay dapat ay magpasalamat sapagkat ang ating dakilang manunubos ay isinilang. Pero alam niyo ba, hindi ganoon ang nangyayari sa ibang bansa at unang-una nga dyan sa Amerika sapagkat naaalala nila yung kanilang mga panahon na sila ay lungkot, hindi na panahon ng paghiwalay, panahon ng break-up, panahon na niloko ka, alam mo ikaw lang, may iba pa pala. And you will remember na Christmas pala nangyari yun. Kaya yung iba ay nasasama ng kalungkutan ng Kapaskuhan. Iba naman, ang kalungkutan nila kasi wala silang pera. Iba wala silang bago. Ang bago lang sa kanila ay bagong gupit. Iba, bago lang iba kasi bagong toothbrush. So, ngayong gabi kasi, ngayong panahon ng Kapaskuhan, pag-uusapan natin is what's troubling you this Christmas? Sabi ng troubling, trouble. Galing sa word na trouble. What's troubling you this Christmas? So ngayon, tanongin kita, ano yung mga alalahanin o kabalisahan ngayong panahon ng Kapaskuhan? Bilang Kristiyano, alam nyo, kahit sinasabi natin si Lord ang dahilan ng kapanahunan ng Kapaskuhan, isang dumadapo pa rin yung kalungkutan. At bakit nagaganap yon? Mangyayari lang na maayos natin ito kung babalik tayo sa tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Kaya ngayong gabi, pag-usapan natin what's troubling you this Christmas. In other words, what's bothering you this Christmas. Alam nyo, kaya lang naman tayo makakaramdam o makadarama ng tayo ay parang may bahagi ng kalungkutan ngayong Kapaskuhan kapag yung mga binabanggit ng Biblia ng kadahilanan ng Kapaskuhan ay wala sa atin at hindi nakatira doon sa iyong kalooban. Kasi ang unang Kapaskuhan, ang unang binanggit ng Biblia, kung babasahin nyo yung pinakadahilan, bakit yung mga magi o yung mga taong paham, pag sinabing paham, matatalino, ay bakit sila nagpunta sa Jerusalem, bakit magmula pa doon sa silangan ay natanaw nila na ang star ng Panginoon ay kanilang nakita. Ang sabi nila, because we have come to worship Him. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi, meaning wise men, from the east came to Jerusalem. On what purpose they did come? Sabi ng Bible, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship Him. Ang unang-una na binabanggit ng Bible, noong unang Pasko, ang issue ay hindi jowa. Ang issue hindi Christmas party. Ang issue ay worship. Noong unang Pasko, ang issue ay worship. Bakit ngayon, ang issue natin ay bagong damit, bagong biyanan, bagong biyanan, hindi pala, bagong regalo, no? Bagong pantalon, bagong hairdo, kailangan bagong riband. Alam niyo, sa Bible wala naman lahat yun eh. Ang sinasabi ng Pasko, number one, is worship. We have come to worship Him. How are you? Ang puso na hindi puno ng pagsamba ngayong Pasko ay pupunuin ng mga bagay na material. Kaya pag ito ay kinula ang mga bagay na material mo, makadarama ka ng kalungkutan. This Christmas,
Kung tama lang ang ating pananaw, meron katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan na worship, walang dahilan para ka malungkot eh. This is regardless of skin or color of your skin, regardless of your race. Lahat ng tuhod ay luluhod at sa kanya ay sasamba sapagkat siya ang dakilang Diyos, ang dakilang Mesyas na ipinanganak sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Ang unang-unang pinag-uusapan pag Pasko, pagsamba, hindi bagong damit. Hindi yung kailangan magkaroon ako ng bagong jowa, kailangan meron akong maging bagong girlfriend, may bago akong boyfriend. Hindi ganoon eh. Ito yung offer ng mundo. Tapos patutugtugan ka pa ng mga ibang kanta na talagang malulungkot ka talaga dahil mismo sa lyrics ng kanta nila ay nakakalungkot. Mga kantang hindi naman talaga Kristiyano. Ang Disyembre ko ay malungkot. Naku naman. Ay kanta talaga ng mga sawing palad. Tapos mga kanta na ang sasabihin sa iyo na ang Christmas ay hindi talaga si Kristo ang dahilan, tao. Na parang hinahanap-hanap pa rin kita. Grabe, yung mga kantang pamasko na pati yung kanta ni Gary Valenciano, Pasko na, sinta ko, hanap-hanap kita. Grabe, inaangkla nila ang Pasko sa tao. Kaya ikaw ngayong Pasko, malungkot ka rin. Kasi nga, sumasabay ka sa mga kantang yun eh. Baka nga yung lyrics nun eh, kabisado mo pa eh. Alam nyo, mga kapatid, huwag tayong paligaw sa mundong ito. Ang Pasko ay binabanggit ng Biblia, this is all about worship, about the King of Kings na isinilang sa mundo bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Merong nagligtas sa atin. Kumbaga pumunta siya sa lupa, bagamat yung pagkakasilang niya, hindi pa naman sapat yung kailangan pa niya ipako sa krus at tubusin tayo sa krus upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang punto ko lang ay, huwag kayong paapekto sa nagaganap sa mundo ngayon na dahil ba wala kang spaghetti sa Pasko, hindi ka nakakain ng ibang pagkain. Malungkot ka kasi wala kang Christmas gift. Alam nyo, natatawa ako sa ibang grupo ng mga born again, ng mga kaibigan ko. Sabi nila sa akin, Pastor, nagchat-chat pa yun. Pastor, Merry Christmas ha, yung regalo ko ha. Minsan kasi, alam mo, may mga born again groups kasi na they don't believe in Christmas, but they accept Christmas gifts. Tuwa-tuwa ako sa kanila eh. Sabi ko, hindi kayo naniniwala sa Pasko pero tumatanggap kayo ng aginaldo ng Pasko. So, ito na mga papatunay na mababaw ang pagkakaunawa, mababaw ang pagkakaintindi. Ngayong Pasko, please, huwag kayong paapekto sa nakikita ninyo sa paligid. Wala ka mong bagong damit, hindi ka man bagong riban. Pero pwede ka naman siguro magkaroon ng pakiramdam ng isang bagong paligo. No? Kasi pwede naman kasi maligo eh. So, sinasabi ko lang, please, don't be troubled by what is happening sa mundo. Ang Pasko is not all about material things. It's about what Jesus did by allowing Himself to be born in a manger at pagkatapos ay tubusin tayo sa krus ng Kalbaryo at tayo makaranas ng kaligtasan nung ating tanggapin siya sa ating buhay. So Christmas is all about worship. Number 2, ano pa ang pinag-uusapan ngayong Pasko? Verse 11. Sabi ng Bible sa verse 11, ito ang kanyang binabanggit dito pa rin sa Matthew chapter 2. On coming to the house, pagdating nila doon sa sabsaban, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. See, worship pa rin, ano? Pagdating nila doon, hindi pinag-usapan yung dala nila mga regalo eh. Binigay nila yon pero mapapansin ninyo, sa kauna-unahang Pasko na naganap doon sa Bethlehem ng Judea, at tatagpuan nga ng mga taong itong matatalino ang ating Panginoong Hesus doon sa sabsaban na sabi ng Bible sila ay nangagtip at parapa, nagpakumbaba at sila ay sumamba sa bata. Sabi nito ng Bible, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh.
Ano itong pangalawa na kanilang ipinapakita, hindi lang yung worship, kundi yung lordship. Jesus as the Lord of Lords. Sa ibang bahagi ng Biblia sa aklat ng Lucas ay binanggit ng anghel ng Panginoon sa mga pastol ng mga tupa na kayo'y mga galak sapagkat ang inyong dakilang tagapagligtas na inyong Panginoon sa Bethlehem ng Judea ay ngayon ay inyong matatagpuan sapagkat siya ay nababalot ng isang lampin. So ang inyong Panginoon ay kayo ay ngayon ay sinilang doon sa Bethlehem ng Judea na ngayon ay nababalot ng lampin. So, ang sinasabi naman ng mga anghel nung unang Pasko is not only issue of worship, but lordship. Ngayong Pasko, kung gusto niyo lumigaya si Lord, hindi yung bibili ka ng bagong pants, hindi yung may bago kang pantalon, kundi sagutin mo yung tanong, ang Panginoon ba ay Panginoon ng iyong buhay? Yun ang iyong itanong. Ngayong Pasko, pinakadakilang regalo na yan, sabihin mo sa Panginoon, Lord, simula po ngayon, bagamat hindi ako naniniwala, Lord, sa New Year's resolution, sisikapin ko po, Panginoon, na kayo na po ang totoong Panginoon ng buhay ko. Kayo na po ang maghahari sa buhay ko. Kayo na po, Panginoon, ang masusunod sa buhay ko. That is Lordship. Alam niyo, pag ang Panginoon ay gustong maging Panginoon sa buhay mo, walang sino man talaga makakaharang. Alam niyo ba na si Haring Herodes, nung ang ating Panginoong Jesus ay sinilang, ay nabulabog kasama ang buong Jerusalem. Nabulabog sapagkat ang dumating doon ng mga paham ng mga taong matatalino o yung tinatawag nilang mga wise men ay hindi lang naman ito 3 tao lang. Kasi nga, kaya nila nasabing 3 tao dahil 3 yung regalo. Pero sabi ng Bible, pagdating nila doon ay nabulabog ang buong Jerusalem. Sapagkat ang dumating doon ay karwa-karwahe. Chariots after chariots ang dumating doon. They all came from different places just to worship the Lord. At dito, tinikilala nilang siya ang kanilang Panginoon. Kaya pinag-uusapan dito, Lordship. Ngayong Pasko na dadating, kahit wala pa yung nagaganap talagang petsa na sinasabi nilang December 25, na hindi naman talaga yun ang totoong petsa ng Kapaskuhan, ay pwede ka na ngayon magsabi, Lord, kayo na po ang aking Panginoon. Patawad po sa mga panahon na sarili ko ang nasunod. Yung mga gusto ko ang nasunod, hindi na po kayo. Panginoong Jesus, patawad po. So ngayong Christmas, don't be troubled by material things. It's an issue of Lordship. Yung ang Panginoon ay Panginoon ng iyong buhay. Kung nagkulang tayo last year, why not make another chance to change your life? Lord, gusto ko po this year ma-maximize yung buhay ko, ikaw na po susundin ko. Kaya nga, if you go back to your life, you try to sabihin na natin na lingunin ang nangyari sa iyo last year. Sa dami ng mga kapalpakan na nangyari, you ask yourself, was God my Lord last year? Si Lord ba talaga ang maging Panginoon ko sa aking buhay? Bakit nagkaganito ako? Bakit patong-patong ang mga problema kong halos hindi maubos? Na halos bumigay na aking pananampalataya at sumalit dahil ako nga ay mahal ng Panginoon, hindi niya ako pinabayaan. So this coming Christmas, don't be troubled sa mga ibinibigay na komersyal ng Kapaskuhan. Sipin mo, nakalagay doon sa mall, Jesus, the reason of the season. Pero katabi niya yung mga sale. 50%, 40%. Anong sinasabi nito? Kung wala kang pera, wala kang karapatang mag-celebrate ng Pasko. Bakit? Si Jesus binigay niya ang kanyang buhay 100%, ngayon wala kang pambili. Kahit 40% man lang nung sale. Ang ibibigay sa iyong pakiramdam ay kalungkutan. Pagmumukhain ka na wala kang pera. Alam niyo ba sa isang lugar sa Tondo, maraming taon na ang nakalilipas. Isang tatay ang nag-commit ng suicide. Kasama ang kanyang anak na 2 na maliliit pa at binaril din niya ang kanyang sariling asawang babae. Anong nangyari? Bisperas ng Pasko, humihingi siya ng bale. Bumabali siya doon sa kanyang boss.
Kasi siya ay nagtatrabaho sa construction. Walang maibigay yung boss niya, pasensya ka na. Nakabali ka na nung nakaraan. Boss, pasensya na. Nag-aabi ko, nagkasakit yung anak ko eh. Ngayon nung Pasko, wala man lang kami maihahanda sa hapag. Hindi ko siya pinagbigyan, hindi ko siya nakabali. Nagpuputukan. Nagpuputukan ang maraming mga firecrackers sa paligid. Sa kanila, nag-suicide sila. Silang pamilya. Bakit? Sobrang hirap. Awang-awa yung tatay doon sa pamilya niya. Paskong Pasko, umiiyak siya. Pinatay niya yung dalawa niyang anak na maliit. Kasama yung asawa niya, pati siya. Ang ugat, sobrang hirap ng buhay. Pinalungkot sila ng Pasko ng mundo. Ang Pasko, hindi kumikitil ng buhay. Nagbibigay ito ng buhay. Pero yung buhay mo, bakit malungkot ngayong Pasko? Dahil wala kang jowa. Brinake ka, naghiwalay kayo, binasted ka. Hindi ganun ang Pasko. Christmas is about the Lordship of Jesus in our lives. Dapat maintindihan natin yung kaya tayo mga Kristiyano, dapat na unang-una na hindi nagpapa-apekto sa nangyayari sa paligid. So you should not be troubled this Christmas because of the commercialized Christmas that the world is celebrating. Celebrate niya na ito eh. Hindi yun ba napansin ang ating Christmas tree? Puro Christmas lights? Hindi naman ganyan ang unang Pasko eh. Ano ba sinisignify ng Christmas tree? It's about Jesus Christ cross. Yung cross ni Jesus Christ. The cross of Jesus Christ was full of blood. Punong-puno ng dugo. Hindi kumukuti-kutitap ng mga Christmas lights. Ngayon, bakit kumukuti-kutitap? Nakakalimutan nila ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ang unang Pasko ay duguan ang kanyang kinalalagyan. Hindi ko kumukuti-kutitap. Hindi po kayo nagtataka bakit sa church natin hindi ako naglalagay ng krus na makinis, yung bagong katam, yung maayos, may pintura. Hindi ko nilalagyan kasi ang biblical, ang krus ay rugged. Rugged cross, may mga tama. Kaya may kantang The Old Rugged Cross. Kaya hindi natin yung pinaayos. Gusto natin yung luma siyang ganun lang. Remembering what Jesus Christ had done. Ngayon ang Christmas, pansinin nyo, nagtatangparan ng mga Christmas tree at punong-puno ng ilaw. Hindi yan ang Pasko na nagpapalungkot sa'yo. Hindi yan ang Pasko. Kaya you should not be bothered with this Christmas. We just celebrate what Jesus did at the cross, but never be distracted with the kind of system na mundong ito kung paano sila mag-celebrate. Magsasama loob mo pag wala ka na nakuwang Christmas gifts. Huwag kang sasamaan loob. Kasi ang pinakadakilang regalo ng kaligtasan ay naibigay na sa iyo. Nang ibigay ni Jesus ang kanyang buhay sa iyo. So, what's troubling you this Christmas? Madami. Ang sinasakin lang, alisin mo yan. Huwag kang pumayag dyan because ang unang Pasko is all about worship. Pangalawa, hindi lang yung worship, kundi yung sinasabi natin kanina na dapat nating lahat ng mga Kristiyano na maintindihan yung Lordship ni Jesus. Panginoon, patawad po last year, ngayon po magtatapos na po ang taon, sikapin ko Lord na kayo talaga ang maging Lord ng buhay ko. Ganyan, dapat ganyan ang mga usapan natin kayo. Hindi yung Lord, pengin naman ng ganito, pengin naman ng ganyan. Bakit pag wala kang ganun, hindi ka makapagsa-celebrate ng Christmas? Ang dami ngayon kasi, ang lungkot na yung Pasko kasi wala kang pera. Hindi yun ang Pasko. Sumasabay tayo sa kultura ng mundong ito, kaya tayo nahihirapan mag-celebrate ng Christmas. Dahil wala kang handa, magagalit ka dahil wala kayong Noche Buena. Ano ba yan? Saan ba natin nagkukuha yan? Puro kultura yan na hindi naiintindihan ng tunay na diwa ng Paskuhan. Nung tinanong ni Haring Herodes, ang mga chief priest, alam ang sagot eh. Sabi nila sa 6, but you Bethlehem, yun ang sabi ng kasulatan, but you Bethlehem in the land of Judah are by no means least among the rulers of Judah. For out of you, magmumula sa iyo, Bethlehem, sabi niya, will come a ruler who will shepherd my people, Israel. Bakit? Sapagat sa iyo, Bethlehem, ay sisilang, lalabas sa iyong lahi, ang isang tagapanguna. Sabi niya ito, na siyang magpapastol sa aking bansang Israel. So ang mga Israelita kasi ay watak-watak, nagkakawatak-watak.
Kaya nga darating yung panahon na sila iipunin sa Israel. Ngayon, nasabi ng Bible, bakit sinabi dito na you will shepherd my people Israel? What does the shepherd do? Ano ginagawa ng shepherd sa mga sheep? Ito yung issue ng guardianship. Ginagabayan. Ngayong Pasko, kung mananalangin ka man ng paggabay sa buhay mo at sa pamilya mo, huwag doon sa, pardon my word, huwag magagalit na sino man, huwag kang magpe-pray sa tatay mo namatay. Tay, huwag mo kaming iiwan na, kasi kamamatay lang ng tatay mo. Wala siyang magagawa, kasi patay na siya eh. Anak, huwag mo kami pababayaan ng mama mo ha. Diyan, anak mong namatay naman, nanay mo. Ma, huwag mo kami pabayaan, kung ano bahala sa amin ha, ng mga apo mo ha. Huwag mo silang dadasalan, wala na silang magagawa. Ang kausapin mo, si Lord. Yung guardianship nasa kanya. He will shepherd my people, Israel. Lord, papasok po na panibagong taon. Hindi ko po alam, Lord, kung ano mangyayari sa akin. Sa trabaho ko, may nag-aaral po akong anak. Malaki gastos namin. Lord, tulungan mo kami ha. Lord, yung ministry ko next year, gusto ko po na mas lalo pa akong magamit. Gusto ko pa pong lumalim sa iyo, Panginoon. Dapat gano'n na naman ang puso natin. Ang may ka ng guidance or guardianship ay sa Panginoon. Pag mo dadasalan yung kamag-anak nyo, o kaya lalapit tayo sa kung sino man. Alam niyo tayo mga nagmamahal sa ating mga pamilya, minsan ko kung bibigyan ng mga taong nagmamahal. Kasi nga, close siya sa namatay. Pero alam niyo kung sino man yun, wala na siyang magagawa doon. Kaya minsan nalulungkot ako pag nakarinig ako ng ganun eh. Eh, bahala na lang si Papang. Papang, bahala ka na sa amin ha. Ingatan mo kami kung saan kami pupunta. Ang mag-iingat si Lord, hindi sino man yun. So dito mga kapatid, ang sabi ng Bible, bakit sa sinilang? For the purpose of shepherding my people, Israel. How are you? Kumusta yung taon mong nakaraan? Satisfied ka ba? Kung hindi, it's about time you ask for the Lord's guidance. Lord, itong panibagong taon, Lord, guide mo po ako. Make me sensitive kapag kayong ako na ang nasusunod at hindi na kayo. Lord, gawin mo matalas ang pakiramdam ko pag ang nasusunod yung gusto ko, hindi yung gusto mo. Lord, help me to be humble. Gabayan mo ko sa mga achievements ko, Lord. Na sa lahat ng mga na-acquire ko na pinapayagan mo dahil sa iyong favor at biyaya, Lord, please, make me humble always, ha? Gagayad mo ko, Lord, ha? Huwag mo, Lord, palalakihin yung ulo ko. Huwag mo, Lord, pa-eerehin ako. Lord, huwag mo akong papayagan na magka-pride, Lord, please, ha? I-guide mo po ako, Lord. Ito panibagong taon, Lord, please. Alam ko po, sinamahan mo family namin last year. Lord, yun pa rin pong prayer ko ngayong taon na dadating. Hindi mo kami magkakasama ng pamilya ko, pero Lord, ingatan mo yung nanay ko, yung tatay ko. Yun ang prayer, guardianship. Huwag ka mananalangin kung kani-kanino man. Sapagkat walang magagawa na yun kasi mga patay na yun. So sinasabi ko lang, kung gusto mo umayos ang pamilya mo, gusto mo umayos yung negosyo mo, trabaho mo, you ask for the Lord's guidance. Huwi ka sa Kanya ng tamang gabay. Lord, this year, sisikapin ko po, hindi na po yung sarili ko masusunod, yung gusto mo na po. Lord, this year, makikinig na po ako sa iyong mga salita. Atin na po ako lagi ng Wednesday Word. Lord, a-apply ko na po yung mga naririnig ko sa aming cell group. Yung mga naririnig ko, Lord, na mga sharing sa pag-Sunday, i-apply ko na po, Lord. Ganun dapat ang laman ng puso natin. Kaya ako ito binabanggit, alam nyo, ang daming Christians ngayong Pasko, malungkot. Bakit? What makes you sad? What's troubling you? Ano nangyayari? Pinakalimutan mo na ba pinakadahilan ng Pasko? Ang pinakadahilan ng Pasko ay ikaw. Nagpunta rito si Jesus sa lupa upang tubusin ka sa krus. Upang tayong lahat ay makaranas ng kaligtasan. So this Christmas, ilang araw na lang, don't get too emotional sa mga kanta ni Jose Marichan. Huwag ka masyadong emotional doon sa kanta ni Ariel Rivera. Sana ngayong Pasko. Pwede ba? Dapat ang sentro ng Pasko ng Kristiyano si Kristo. Kaya mga kapatid,
paano natin ko-conclude itong message na to? Sabi nga natin, what's troubling you this Christmas? There should be none. Dapat wala. Kung alam mo, ang layunin ng Kapaskuhan ay worship, lordship, and guardianship. Yung paggabay ng Panginoon. So ano ang conclusion ng mensahe ito? This Christmas, be sure you have the Christ. Yun ang conclusion ng mensahe ito ng Panginoon. This Christmas, be sure you have the Christ. Sapagkat siya ang pinakadakilang regalo na meron tayo ngayong Pasko. Welcome to Wednesday One. Magandang gabi.